At makikita si Mengday nga seryoso nga nakatingin sa ating bida at katabi din niya ang bagong kasintahan ng ating bida na si Elder Mo na masyadong nag-alala kay Chu Ziyu. Saad pa ni Tai Suzy kay Chu Ziyu na huwag daw siyang mag-alala dahil proprotektahan daw niya ang kanyang kaligtasan, dahil kanya daw ilipat sa kanya ang kanyang Emperor Mantra. Ito ay ang Dao Palace Chapter, sa pamamagitan daw nitong Emperor Mantra ang kaligtasan daw ng ating bida laban sa Thunder Trial ay mas lalo pang tataas. At makikita na nga na pinakawalan na ni Tai Suzy ang kanyang Emperor Mantra upang kanya itong ilipat sa katawan ni Chu Ziyu, at nang nalipat na sa katawan ni Chu Ziyu ang Emperor Mantra galing kay Tai Suzy, nagtanong naman si Chu Ziyu sa kanyang system na ipakita daw niya ang kanyang board status. At nag-notice ang kanyang system sabay kanyang pinakita ang board status ng ating bida. Matapos mabasa ni Chu Ziyu ang kanyang kasalukuyan na board status ay agad niyang kinuha ang Dao Jing sa isang maliit na kahon, sabay kanya itong kinain, at nagsaad pa siya sa kanyang system na tulungan daw niya siya na i-cultivate itong Dao Jing. At nag-notify ang system sabi pa nito na kanya daw na-detect na ang host ay isa ng Primordial Sacred Constitution, at dinagdag pa ng system na ang pag-cultivate ng Dao Jing at Extreme Breaking Through Divine Bridge Stage ay lubos nga nakapagpapataas ng pagkonsumo, at ang estimated ng pag-breakthrough ay aabot sa 5 cycle. Bawat ikot sa pag-consume ay aabot ng kalahating milyon na breakthrough points. At makikita na nga sa itaas kung saan ang kinaroroonan ng ating bida, na ang kulay lila na Thunder Trial ay naghudyat na upang ito ay babagsak kung saan ang kinaroroonan ni Chu Ziyu. At sa isip-isip naman ni Chu Ziyu habang naghahanda na sa Thunder Trial na tatama na sa kanya, na ano daw ang Dao Palace. Maaari daw ba itong maunawaan bilang placenta para sa pagpapakain ng binhi ng makadiyos na kapangyarihan, at kung ang placenta ay masyadong malakas, natural itong gumawa ng isang godly power seed na mas mataas ang kalidad. Kung kaya kinilala ang Emperor Mantra ni Tai Suzy na isa sa pinakamalakas na mantra sa Dao Palace. At nag-notice ang system sa ating bida na ang kanya daw pag-breakthrough ay nakumpleto. Ang 2.5 milyon na breakthrough points ay na-consume. At dahil ang kanyang pag-breakthrough ay sukdulan, ang Thunder Trial daw ay mahuhulog na sa ating bida sa 5 lang na paghinga, at dinagdag pa ng system na maghanda na daw ang host, at si Chu Ziyu naman ay tahimik lang nga kanyang hinahanda ang kanyang sarili sa babagsak na sa kanya na Thunder Trial, at ang system naman ay paulit-ulit niyang binalaan ang host na maghanda na daw ito. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu habang nakangiti na sa tulong daw ng kanyang sister Wall of Fei, madali na lang daw niyang magawa ang kanyang pag-angat sa 10th of Other Shore Realm, sa ilang sandali makikita ang malaking kulay lila na Thunder Trial na bumagsak na kung saan ang kinaroroonan ni Chu Ziyu. Si Chu Ziyu naman ay kanyang hinamon ng Thunder Trial na babagsak na sa kanya. At makikita na nga na tumama na kay Chu Ziyu ang malaking kulay lila na Thunder Trial na sobrang lakas na halos balutin na ang buong lugar. Samantalang ang tatlo naman na mga kasintahan ni Chu Ziyu ay masyadong nag-alala sa kanya, kung ayos lang daw ba si Chu Ziyu. Sabi pa ni Mengday na ang unang kasintahan ni Chu Ziyu na ang Sacred Constitution Trial daw na ito ay panimula pa lang, si Elder Mo naman na pangatlong kasintahan ni Chu Ziyu ay napasabi na lang na ang Thunder Trial daw ay masyadong malakas. Sa isip-isip naman ni Tai Suzy na ang pangalawang kasintahan ni Chu Ziyu na huwag daw sana mamatay si Chu Ziyu. At si Chu Ziyu naman ay nagkapunit-punit ang kanyang damit at ito ay napasigaw dahil sa lakas ng Thunder Trial. At makikita ang maraming mga cultivator nga nagsidat-ingan upang kanilang panuorin ang pagharap ng Holy Sun sa Thunder Trial. At makikita ang Zhou family ay dumating din upang kanilang panuorin ang pagharap ni Chu Ziyu sa Thunder Trial, at nagtanong si Lady Sheng Yao sa kanyang ama kung sa tingin daw ba nito na makakapasa ang Holy Sun sa Thunder Trial. Sumagot naman ang kanyang ama na kung hindi daw ma-achieve ng Holy Sun ang minor completion nitong Primordial Sacred Constitution, siya daw ay lilipad patungong langit, gayunpaman ang mundo ay hindi pinahihintulutan na siya ay nakatadhana para sa kapahamakan. Samantala makikita naman ang dalawa nga nang galing sa Taiyi Holy Ground na pumunta din upang kanilang masaksihan ang pagharap ni Chu Ziyu sa Thunder Trial, at ang mayabang naman na sobrang duwag ay kanyang sinabihan ang kanyang senior brother na ang kalangitan daw ay mayroong mga mata. Ito daw ay maghulog pa ng mga maraming kidlat upang patayin si Chu Ziyu, at dagdag pa niya sa kanyang senior na kapag mamatay daw si Chu Ziyu, sundan daw niya siya para bumalik sa auction. Samantalang si Ye Hangyu naman nga nang galing sa Ye family ay kanyang pinagdadasal na mayroon daw siyang tiwala sa kanyang brother at huwag daw sana itong mamatay.
dapat daw bumalik ang kanyang brother na buhay, dahil kailangan pa daw niya ang kanyang mga plano para sa kanyang gagawin na mga movies dito sa Tianqiong continent. At makikita naman ang Golden Ape nga nakangiti, at kanyang nasabi na ang Constitution Trials daw ay isang dakilang bagay. Kung ang Holy Sun daw ay mabibigo, si Tai Suzy daw ay agad nakikilos upang kanyang iligtas ang Holy Sun, at siya ay sisipsipin ng kalangitan, dahil doon si Tai Suzy ay magdusa sa malaking pinsala, at yun na daw ang kanilang magandang pagkakataon na sumalakay at kanilang talunin ang mga tao. Kung maunang mawala si Tai Suzy, ang lahat ng mga tao ay mawawala ng malaking braso at hindi na sila magiging malaking banta. At lumipas ang 2 oras, humupa na ang malaking kulay lila na Thunder Trial kanina, habang si Ye Hongyu naman ay napasabi na lang na kumapit lang daw ang kanyang brother Chu, dahil siya daw ay isang totoong lalaki. Nasabi na lang ng senior brother ng mayabang na ang Thunder Trial daw ay masyadong malakas, ngunit malayo pa daw ito sa legendary Sacred Constitution dahil ang kidlat lang daw na ito ay pagsubok lamang para magtagumpay si Chu Ziyu sa pag-breakthrough. Masyado naman nagulat ang mayabang pero masyadong duwag dahil kapag nag-breakthrough na daw siya, gaano na daw kalakas ngayon ang Constitution Trial. Maya-maya makikita sa kalangitan na lumabas na naman ang mga kidlat. Samantalang ang mga cultivators naman ay nagkaroon ng sandaling katahimikan, nasabi na lang ni Lady Sheng Yao naman ay hindi makapaniwala dahil panibago na naman ang trial ang paparating. Si Chu Ziyu naman ay kanya na naman hinamon ng Thunder Trial na lumapit na daw ito sa kanya ngayon mismo, at si Meng Dai naman ay masyadong nag-alala kay Chu Ziyu at kanyang pinagdarasal na sana huwag daw mamatay si Chu Ziyu. Ititigil na daw niya ang kanyang pagsupil sa kanya kapag siya ay nabuhay. Sa ilang sandali tumama na ang Thunder Trial kay Chu Ziyu, napapaisip naman si Chu Ziyu na bawat mga cultivators daw ay mayroong iba't ibang hugis at asal ang kani-kanilang mga daw, at masasabing isa lang manifestasyon ang kani-kanilang mga damdamin. At makikita na nga ang Thunder Trial ay naghugis malaking dragon. Nasabi na lang ni Chu Ziyu na siya daw ay nag-cultivate ng 5 elements at 9 sources, sabay kanyang tinanong ang kalangitan na kung ano daw ba ang kalidad na binhi ang kanyang makukuha, kung kanyang mapagtagumpayan na ma-cultivate ang 5 elemento, siya daw ba ay makakakuha ng Divine Grade o baka makakakuha siya ng Legendary Emperor Grade. Samantala nagtanong naman ang alagad ng Golden Ape na kung bakit hindi pa daw sila kikilos, sumagot naman ang Golden Ape na hindi pa daw dumating ang tamang oras, dahil ang Holy Sun daw ay hindi pa humaharap sa kanyang pagsubok. Nagsalita naman ang senior ni Zhou Yu sa kanya na maaaring nagkaroon daw ng maraming pag-breakthrough si Chu Ziyu bago siya humarap nitong Constitution Trial. Hindi pa daw ito naririnig sa kasaysayan nitong ganitong usapin. Nagulat naman si Zhou Yu sa mga sinabi sa kanya ng kanyang senior dahil ang trial daw pala na kanyang hinarap kanina ay hindi pa ang Sacred Constitution Trial. Sumagot naman sa kanya ang kanyang senior na dapat magpasalamat na lang daw ito kay Chu Ziyu dahil hindi pa daw niya siya pinatay noong nakaraan. At makikita sa buong lugar ang biglaan na pagbabago ng kulay ng mga kidlat sa buong kalangitan. Sa ilang sandali makikita ang malaking pagsabog kung saan ang kinaroroonan ni Chu Ziyu, habang ang mga disciples naman ay dali-dali na umalis upang hindi madamay sa malaking pagsabog dulot ng Thunder Trial. Napasabi na lang si Tai Suzy na ang tunay daw na trial ay nagsimula na, kailangan na daw niyang kumilos, at si Chu Ziyu naman ay kanyang pinipilit ang kanyang sarili upang kanyang malagpasan ang kanyang kinahaharap na Thunder Trial. At hindi lang doon dahil mayroon pang isang malaking pulang kidlat ang tatama na kay Chu Ziyu, nagulat naman sila Meng Dai at si Elder Mu Feiyan dahil sa biglaang pag-alis ni Tai Suzy, saad pa nilang dalawa kay Tai Suzy na mag-ingat daw ito. At nang nakarating na si Tai Suzy kung saan ang kinaroroonan ni Chu Ziyu ay agad niyang hinarang ang malaking pulang Thunder Trial gamit ang kanyang sariling katawan upang hindi ito direktang tumama kay Chu Ziyu. Tuwang-tuwa naman ang Golden Ape sa ginawang aksyon ni Tai Suzy, ngayon daw ay panahon na nila upang kumilos. At makikita si Tai Suzy nga labis nga napinsala sa kanyang pagharang sa malaking pulang Thunder Trial, upang hindi lang mamatay ang kanyang minamahal na si Chu Ziyu. At nag-utos na nga ang Golden Ape na sumalakay na daw sila doon, at sa kanyang isip-isip ay masyadong napinsala ng kalangitan si Tai Suzy dahil sa kanyang sapilitan nga pangingialam sa Sacred Constitution Trial, sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya dito, ang kanila daw moral bilang mga demonyo ay mas lalo pang tumaas, at makikita na nga ang mga maraming demonyo ay sumalakay na upang kanila nang atakihin ang mga tao at pati na rin ang ating bida at si Tai Suzy. Agad naman itong napansin ni Tai Suzy na ang mga demonyo ay sumalakay na sa kanila.
At ito ay naghahanda na upang protektahan si Chu Ziyu. Saad pa niya kay Chu Ziyu na mayroon daw siyang 5 patak ng blood essence kanya daw itong ibibigay sa kanya. Ang mga ito daw ay kanyang magiging panlaban at tutulungan siya sa kanyang Sacred Constitution trial. Agad din naman nagpasalamat si Chu Ziyu sa malaking tulong sa kanya ni Tai Suzy. Siya na daw ang bahala sa iba, mag-focus na lang daw ito sa pakikipaglaban. Sabi pa ni Tai Suzy sa mga demonyo na kung gusto daw ba nila siyang alisin, sundan daw nila siya doon sa barrier at ilayo muna ang mga inosente na mga tao dito. At makikita na hinarang ni Tai Suzy ng kanyang teknik ang mga halimaw na sumugod sa kanila upang hindi makalapit kay Chu Ziyu. Nasabi na lang ng isang demonyo na si Tai Suzy daw ay kanya na lang pinilit ang kanyang kakayahan na ipalabas, siya daw ngayon ay masyado nang nanghihina, ngayon na daw ang kanyang pagkakataon upang siya ay patayin, ang isang demonyo naman ay naghahanda na ng kanyang aura upang umatake na kay Tai Suzy. Ang mga tao naman ay masyadong nag-alala kay Tai Suzy, habang sila ay naghahanda para sa pakikipaglaban. Kailangan daw nilang tulungan ang Holy Master dahil pag nagkataon nga mamatay ang Holy Master, mawawalan na daw sila ng malaking armas upang labanan ang mga demonyo, at sila ay matatalo na sa mga demonyo pag nawala na ang Holy Master. At makikita na nga na sumugod na ang mga cultivators upang kanilang tulungan si Tai Suzy para labanan ang mga maraming demonyo na sumalakay sa Holy Master. At si Chu Ziyu naman ay tinamaan na naman ng Sacred Constitution Thunder Trial, at ito ay napabulwak na lang ng dugo dahil sa direktang pagtama sa kanya na malakas na Thunder Trial. Napasigaw na lang si Elder Mu Feiyan sa ating bida, habang si Chi Mengdai naman ay napasabi na lang na huwag daw sumuko ang kanyang disciple. Si Chu Ziyu naman ay seryoso lang na kanyang tinitingnan ang kanyang katawan, at nag-notify ang kanyang system. Sabi pa nito na kanya daw na-detect nga ang host ay kumonekta sa mga taong mayroong madugong kulay na swerte, at dinagdag pa ng system na ang climax daw ng Sacred Constitution Trial ay magsisimula na, mangyaring maghanda na daw ang host. Nagtanong naman si Chu Ziyu sa kanyang system na kung ano daw ba ang kanyang ibig sabihin kanina na kumonekta siya sa madugong kulay na swerte ng mga tao, at naging seryoso naman si Chu Ziyu nang pinakita sa kanya ng system ang imahe ng mga maraming dugo, at makikita sa imahe ang mga maraming tao nga nawalan ng buhay at nakabulagta na lang sa malailog na mga dugo sa kanilang paligid. At nagtanong si Chu Ziyu kung ano daw ba ang ibig sabihin ng imahe na ito, at dagdag pa ni Chu Ziyu sa kanyang system na huwag daw niyang sabihin na ang malailog na dugo na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagkondensasyon ng dugo ng mga tao, at magkano daw ba ang tao nga mamamatay para lang niya maabot ang kanyang level. Sabi naman ng system sa ating bida na ang pag-unawa daw ng host patungkol dito ay tama, ang mga uri daw ng mga tao ay lubhang kalunos-lunos. Tanong pa ni Chu Ziyu sa kanyang system na bakit daw ang mga kaganapan na ito ay lubhang kanibalismo at masyadong brutal, at bakit ang daming may masama ang loob sa mga tao, at ano din daw ito na lugar ang pinakita dito sa scroll, at bakit ang mga tao ay nagpatayan sa kapwa nila mga tao na parang mga halimaw, at bakit din daw niya ito pinakita sa kanya. Sumagot naman ng system kay Chu Ziyu na syempre mayroong rason kung bakit ito pinakita, ang paggawa nito ng kalangitan ay inuri. Habang seryoso nga nag-cultivate si Chu Ziyu at kanyang sinabi sa kanyang sarili na ang kaisipan daw ay parang isang tubig at kung wala ang hangin wala din ang mga alon. Namangha naman ang dalawang kasintahan ni Chu Ziyu nang kanila silang tinitingnan, sa isip-isip naman ni Mengdai na ang kanya daw manyakol na disciple ay kahanga-hanga, ngayon daw ang huling yugto ng kanyang trial ay magaganap na kumapit lang daw ito at kanya na itong malalagpasan. At makikita na nga ang maladyos na imahe ng kanyang Sacred Constitution Trial, at sa itaas naman ni Chu Ziyu ay makikita ang kanyang malaking imahe na naghahanda na upang tapatan ang huling yugto ng kanyang Sacred Constitution Trial. Sa ilang sandali agad na lumipad ang malaking imahe ni Chu Ziyu, sabay kanyang inatake ang Sacred Constitution Trial ng napakabilis, at makikita ang ginawang atake ng malaking imahe ni Chu Ziyu ay dahan-dahan nga naglaho ang maladyos na imahe ng Sacred Constitution Trial. At matapos doon makikita na huminaho na ang kalangitan dahil nagtagumpay ang ating bida sa kanyang pagharap sa Sacred Constitution Thunder Trial. Manghang-mangha naman ang mga maraming tao habang nakatingin sa ating bida, at napasabi na lang si Ye Hongyu na masyado daw kahanga-hanga ang Holy Sun dahil kanyang napagtagumpayan ang Thunder Trial. Hindi naman makapaniwala ang mga demonyo dahil nabuhay pa rin daw ang Holy Sun matapos nitong lahat. Halos maiyak naman si Mengdai nang kanyang nilapitan ang kanyang minamahal.
Sabi pa ni Chu Ziyu sa kanya na kanya daw na pagtagumpayan ang trial. Nagsalita naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na parang wala daw itong mga pinsala. Ngiting sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na dahil daw ito sa kanyang mahusay na master nga nagbigay sa kanya ng mga lesson kung ano ang dapat na gawin, sumagot naman sa kanya si Meng Dai na kung ano na daw ba ngayon ang kanyang mga pinaplano, bilisan na daw nito at inumin na niya ang recovery pill para matulungan ito na siya ay mag-recover. Nagpasalamat naman si Chu Ziyu sa pag-alala sa kanya ng kanyang minamahal na si Meng Dai. At sabi pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na ang Holy Master daw ay masyadong napinsala dahil sa pagprotekte sa kanya. At sa ngayon nakikipaglaban pa rin siya sa mga halimaw doon sa border, dapat daw nitong isipin kung paano niya mababayaran ang Holy Master sa hinaharap. Sumagot naman si Chu Ziyu kay Meng Dai na huwag na daw itong mag-alala dahil babayaran daw niya ang Holy Master ng maayos, at makikita naman sa kanyang mukha na ito ay labis nga natawa, sabay nag-notify ang kanyang system, na ang ating bida daw ay walang ibang ibigay sa Holy Master kung hindi ang sarili lang nito na katawan. Sa ilang sandali nagulat silang tatlo dahil may biglang malaking pagsabog sa kanilang itaas, at sila ay natulala sa kanilang nakita dahil ito daw ay ang Holy Master. Hindi pa sila natapos nagsalita ay sumambulat sa kanilang itaas si Tai Suzy nga dahan-dahan nga bumagsak patungo sa ibaba, nasabi na lang ni Meng Dai na ang Great Saint daw ay nahulog. Sabi pa ng pangalawang kasintahan ng ating bida na si Tai Suzy sa Golden Ape na ang mga halimaw daw ay kanilang natalo, at ang kanyang ibang uri daw na mga halimaw ay agad-agad na umalis sa teritoryo ng tao. Naging seryoso naman si Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan si Tai Suzy dahil ang kanya daw sister Walu Fei ay masyadong napinsala. Nagsalita naman si Meng Dai kay Chu Ziyu, sabi pa niya kay Chu Ziyu na ang kanya daw sister Walu Fei ay bumalik na sa Taisu Holy Ground. Sabay kanyang ibinigay kay Chu Ziyu ang crystal dahil nag-iwan daw ng mensahe dito sa crystal ang kanyang sister Walu Fei para sa kanya. At dagdag pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na kung wala na daw itong kailangan sa kanya ay aalis na siya. Dahil si Tai Suzy ay lubhang nasugatan kailangan pa niya siyang puntahan. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Meng Dai na hintayin lang daw muna niya siya. Dahil mayroon daw siyang hihilingin sa kanya na ibigay niya itong kanyang sulat sa kanyang sister Walu Fei. Inis naman na sumang-ayon na lang si Meng Dai sa mga kahilingan sa kanya ni Chu Ziyu at agad niyang kinuha ang isinulat ni Chu Ziyu. Nakangiti naman nga nagpasalamat si Chu Ziyu kay Meng Dai na papaalis na upang kanyang puntahan si Tai Suzy. At lumipas ang ilang araw sa Taisu Peak Master's Palace. Makikita dito sa loob nga nag-uusap ang dalawang babae ng ating bida. Sabi pa ni Meng Dai kay Tai Suzy na sulit daw ba itong kanyang pinsala ngayon para lang sa kanyang lalaki. Nakangiti naman si Tai Suzy na kanyang sinabihan si Meng Dai na kung nagselos daw ba ito sa kanila. Tumanggi naman si Meng Dai sa mga paratang sa kanya ni Tai Suzy dahil hindi daw siya nagselos sa kanila. At sabay kanyang inabot ang ipinabibigay sa kanya na sulat ni Chu Ziyu para daw sa kanyang sister Walu Fei. Sa isip-isip naman ng selosa nga si Meng Dai na hindi daw niya alam kung ano ang isinulat ng kanyang manyakol na disciple doon, at nang binuksan na ni Tai Suzy ang ibinigay sa kanya na sulat, nakasaad dito na huwag na daw mag-alala ang kanyang sister Walu Fei dahil ayos lang siya, at nagpapasalamat daw siya sa tulong ng Holy Master upang kanyang matagumpayan ang kanyang hinarap na trial. Bibisita na lang daw siya sa kanya balang araw. Dahil sa nabasa ni Tai Suzy sa ibinigay sa kanya na sulat ni Chu Ziyu ay mas lalo itong kinilig sa ating bida, at si Meng Dai naman ay napasabi na lang na kung bakit daw masyadong masaya ang Holy Master nang kanyang nabasa ang sulat, pambihira daw itong kanyang walang puso na manyakol na disciple dahil hindi daw niya alam kung paano niya isinulat ang kanyang ginawang sulat sa Holy Master. Tawang sabi naman ni Tai Suzy kay Meng Dai na si Chu Ziyu daw ay masyadong talentado. Dahil ang kanya daw ginawang sulat ay masyadong kakilakilabot. Sumagot naman si Meng Dai sa kanya na dahil ang handwriting daw ni Chu Ziyu ay hindi maintindihan. Ang tao daw na yun ay walang talento, natawa naman si Tai Suzy sa mga sinabi sa kanya ni Meng Dai. Pero sa isip-isip naman ng selosa na si Meng Dai na bakit daw inilagay ni Tai Suzy ang sulat ni Chu Ziyu sa unahan ng kanyang kama. Sabay hinawakan ni Meng Dai ang balikat ni Tai Suzy dahil nasugatan daw ba ang kanyang landas. Si Tai Suzy naman ay kilig na kilig pa rin habang kanyang iniisip si Chu Ziyu. Sabay kanyang sinabihan si Meng Dai na hindi daw ito malaking bagay ang kanyang sugat.
Inis naman na sinabihan ni Meng Dai si Tai Souzi na kung paano daw niya nasabi na hindi lang ito isang malaking bagay. Maliban kung mahahanap nila ang pinakadalisay na Path of Essence. Kailangan nilang mahanap yun sa lalong madaling panahon dahil mahirap ayusin ang iyong landas na nabasag. Ayon naman ni Tai Souzi kay Meng Dai na huwag na daw itong mag-alala sa kanya dahil mahirap daw talaga hanapin ang the purest Path of Essence. Dahil ang bagay daw na yun ay hindi kailangan hanapin. Ang kailangan lang na gawin para doon ay maghintay ng tamang panahon. At dagdag pa ni Tai Souzi na kung kumusta na daw ang kalagayan ngayon ni Chu Ziyu. Sumagot naman si Meng Dai kay Tai Souzi, na masyado pa daw siyang napinsala. Ngunit inaalala pa rin daw niya ang kalagayan ng tao na yon. At huwag na daw itong masyadong mag-alala sa kanya dahil sa tulong ng iyong ibinigay sa kanya na Blood of Essence para siya ay protektahan. Kung kaya ang kanyang landas ay hindi napinsala, natuwa naman si Tai Souzi sa kanyang mga nalaman patungkol kay Chu Ziyu. Ngunit siya daw ay nag-alala kung ano na lang daw ang kanyang mukha para ipakita sa Yao Si Holy Master. Kapag sasabihin niya sa kanila itong ganitong balita, si Meng Dai naman ay tuwang-tuwa na kanyang tinanong si Tai Souzi na ang kasal daw ba ni Chu Ziyu at ang Yao Si Holy Daughter ay makon sila. Nagulat naman si Tai Souzi sa biglaan na pagbabago ng ikinilos ni Meng Dai, at kanya itong tinanong na kung bakit masyado daw itong nasasabik na ikon sila nila ang kasal ni Chu Ziyu.